Nagpadala po yan ng mga private messages doon sa vlog page noong vlogger. Tapos ang sinasabi, alam daw nila yung kotse na sinasakyan nitong vlogger at dahil daw meron daw silang CCTV footages and then i-take down daw yung video, otherwise mapapahamak din daw siya sa pagdedemanda. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na balita mga kapenyo about dito kay tatay, no? Na kung saan isa pala itong retired police mga kapenyo. At ang masakit nito mga kapenyo, hindi siya totaling retired, no? Na-dismiss siya na police, no? Yun yung pinaka mahirap po dito. Na kung saan, ibig sabihin, talagang bago ka mawala sa kapulisan, nakagawa ka pa ng hindi maganda sa ating gobyerno. At ngayon, ang masakit pa nito mga kapenyo, ayon dito nga kay Raymond Fortun, talagang yung sasakyan na ginagamit niya, hindi pa pala sa kanya. O taragistay, hindi mo, no? At pangatlo mga kapenyo, no? Nagkaroon pala dito ng takutan. Akala ko inareglo lang Hindi pala mga kapenyo, nagkaroon ng takutan, kaya yung mismong kumukuha ng video na to, yung vlogger din pala yan, hindi na nag-file ng kaso dahil sa takot niya, no, na baka siya ang mapagbalingan. Kasi alam naman natin na etong si tatay, no, talagang retired police to at may katungkulan din siya sa pulisya. Isa siyang ex-general, kung di ako nagkakamali, correct nyo na lang ako mga kapenyo. At yung siklista, hiningian pa ng 500 at gusto pa gawin 800. Ang lupit mo, tay! At dito nga, Apelyo, huwag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin kung paano nga in-explain dito ni Raymond Fortun, no? Isa pong veteranong attorney to, napakalupit na attorney nito. Marami nang hinawakan na criminal case to. Kaya kung nanonood ka man, siklista at yung vlogger natin, co-vlogger natin na kumuha nito, tibayan nyo po yung loob nyo. Huwag kayong basta-basta umatras. Dahil etong attorney na hawak sa inyo, sigurado ako natutulungan kayo hanggang dulo. At tara, panoorin natin kung ano nga at paano in-explain dito ni Raymond Fortun. Aaminin niya nung siklista na siya yung may kasalanan, tapos siya pa yung pinagbayad ng 500 piso. So hindi inamin nitong si Willie Gonzales yung kanyang ginawa na pambabatok. Wala po, kasi walang nangyari. Tapos you would expect, di ba, kung magkakaroon ng... Kaya pala doon sa statement niya mga kapenyo, no, may pa press conference pa ang hinayupak talagang parang pabiktim ang dating. Akala mo siya yung talaga yung inapi. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Arigluan ang dapat na nababayaran yung siklista kasi binatukan siya tapos kinasahan ng baril Tama. Yun ang expectation mo. Hindi po ganun na nangyari. Ang nangyari was, pinersa nila itong siklista. Gutom na gutom, nakapaligid sa kanya puro mga kabaro nitong ex-policeman na ito at pinersa po siya na aminin na siya daw yung may kasalanan and dapat siya na magbayad ng 500 pesos kasi ginasgasan niya raw yung kotse nitong si Gonzales. Ganun po yung nangyari. Siya po yung nagbayad po, 500 pesos. Gusto pa nga gawing 800 Taragis, ang lupit mo, tatay! Hindi na pala tatay tawag ko rito sa inayupak na to. Kalbo! Ang lupit mo, kalbo. No, una may respeto pa ako kasi kala ko talaga medyo si tatay parang Yung pala ang galing gumawa ng kalokohan nito na retired police na to, no? Sus, Diyos ko, lumang sistema na yan na kalbo. Tigil-tigilan mo na yan. Ngayon talagang nasa social media na tayo. Hindi nalulusot yung mga nung araw na kailangan kakawawain nyo porque mahirap, no? Hindi na ululusot yun. Ngayon dahil ayaw na po mag-file ng case itong siklista, kayo ba, attorney, as a lawyer, pwede ba kayong mag-file ng case against him? Unfortunately, no, kung hindi po kung yan ay criminal case, ay hindi po pwede, no, na ako lamang, no? Kasi
in a criminal case, kailangan ng witnesses. And Tama, the witnesses have to be Yung people kumuha ng who have video personal talaga. knowledge nung pangyayari. The only two people who were present there was Yung yung pwede. siklista, who was the victim, Na and nandun. yung vlogger, Oo. yung tao na nag-video. Yan yung sinasabi ko mga kapenyo, no, na talagang pwede lang talaga, no, na magreklamo dyan. Yung mismong nakakita do sa actual talagang pangyayari, yun nga yung nag-video, at saka yung siklista, gaya nga ng sabi ni Raymond Fortun. Fortunately, even itong vlogger, tinakot na rin ng mga pulis. Tinakot na rin po siya. In fact, ang nangyari po talaga specifically is, nagpadala po yan ng mga private messages doon sa vlog page noong Ay, maloko vlogger. talaga. Tapos ang sinasabi, alam daw nila yung kotse na sinasakyan itong vlogger. Maloko. At dahil daw meron daw silang CCTV footages. And then, i-take down daw yung video. Otherwise, mapapahamak din daw siya sa pagdedemanda. No? Ako, maloko pala talaga to si Tata. Si Kalbo. Kalbo, magbago-bago ka na. Napakaloko mo pala talaga. Nako, akala ko pa naman tapos na, no? Naareglo niya, binigyan ng pera. Yun pala, hindi. No, yung siklista pa yung nagbigay sa kanya. Kulang pa daw yung 500 dahil sa paggasgas sa kanyang sasakyan. At gusto pang gawin na 800. Ang kapal moks mo, Kalbo! Taragis ka! So, as you can see, even yung vlogger ngayon, who is supposed to be a witness to the crimes committed, is no tinakot na longer lahat. willing to testify. Kaya nung una kong magawa ng reaction video to mga kapenyo, sabi ko nga sa inyo, di ba? Marunong at alam na alam yung kanyang gagawin, no? Kaya pala, ibig sabihin mga kapenyo, nung natanggal to sa pagkapulis niya, mga marunong na to sa mga pasikot-sikot na mga ganyan, no? Kaya ngayon, nangyari sa kanya, alam din niya sana yung gagawin niya, ang problema, may video. Yari ka ngayon, di ba? So, the most that we can do, no, as private citizens, kayo po, or people in the media, or mga government organizations, no, Yes. mga cost-oriented organizations, or us, mga lawyers organizations, the most we can do is to file mga administrative cases against him. Kasi yung quantum of evidence po in administrative cases are much lesser than in criminal cases where you need to present proof beyond reasonable doubt. Yes, no? tama. So, pag criminal case, kailangan dapat yan na kailangan eyewitness. Oo, Kailangan may witness or talaga. eyewitness. Hindi Para pwede walang yung kawala. video because pwedeng i-challenge yung authenticity ng video Ayun. So kailangan dapat mismo yung tao May ng ari. video ang tatayo at sasabihin niya gano'n, opo, ako po yung nag-video niya. Ayun, At kaya okay. ako po na-video yan kasi mismo personal na saksihan ko yung pangyayari. Grabe, napakagaling ni Raymond Fortun, no? Kabisado niya, mga kapenyo. Veteranong attorney, mga kapenyo. Kaya kung ako, nananawagan po ako, mga kapenyo, itag nyo, siklista, at saka yung vlogger na kumuha ng video na to, na huwag mong iatras, Brad. Ang daming tutulong sa'yo, Brad. Huwag kang matakot, maniwala ka. Tutulungan ka, lalong-lalo na itong si Raymond Fortun, na talagang ready siya, na tulungan kayo, no? At siguro, sila Senator Rapi Tulfo pa, at yung ibang mga kilalang nasa social media ngayon at sa Senado, kahit si JBRC to, nagalit na nga rin dito, talagang tutulungan ka, Brad, huwag ka matakot. So anong klaseng administrative case ang pwedeng isampa naman sa kanya? Alright, so right now po, ang naiisip ko po ay, and which I will be filing beginning tomorrow all the way until Friday, is Ito, that number sasampa sa one, I kanya. will be filing a complaint letter, a complaint petition letter. with the LTO, so that yung Para driver's matanggalan ng- license nitong si Gonzales will Tama. be revoked and or suspended, Para no? di Whatever makapag-drive. is warranted. Yes. Kasi I believe na yung kanyang ginawa na pag-cut, no, dun Oo. sa siklista is a very dangerous and reckless Tama. act na pwedeng masaktan yung tao Masagasaan. kung hindi mamatay. Yes. No, kung yan ay natumba tapos nasagasaan, pwedeng, Tama. pwede talagang mamatay yan. And the proximate cause is yung pag-swerve niya ng biglaan para lamang na pigilan or like guluhin niya or Yes, i-harass yes, niya yes. itong siklista na ito. Number two, which actually has already happened as we speak, I would have wanted to file a letter complaint with the Firearms and Explosives Office of the Oo. Philippine National Police Para for the hindi na makahawak ng baril. revocation and cancellation ng Tama. gun licenses Yes. itong taong Para ito, madala including yung talaga. kanyang permit to Para carry. madala. I understand already Matapang, that na-revoke na yung Na-revoke mga na. lisensya Oo. ng mga baril nitong taong ito. Oo. Number three is if it is
proven, if it is verified that he is still a government employee, then he can be sued before the Ombudsman for violation of RA 6713, yung Accountability of Public Officers Law natin, on the ground of conduct unbecoming of a public officer. Yes. At yun, pwede nyo gawin yun, attorney? Yes. Yes po. Yan yung maganda kay attorney, no? Talagang inisa-isa niya, ipinaliwanag niya sa atin yung mga possibility na pwedeng ikaso dito sa matandang kalbo na to, no? Sa kalbo pala. Gago! Pero totoo naman talaga yung mga kapenyo, no? Mas maganda na talaga patong-patong na kaso para kung makawala man siya doon sa isang kaso, meron pa siyang ilang kasong kakaharapin. Ang gusto ko lang sana talaga, lumitaw yung etong siklista at saka vlogger, no? Kung natatakot man po kayo, wag, kasi napakaraming tutulong sa inyo, Brad. Maniwala kayo. Sana mapanood nyo tong video na to at makita nyo, ma-share nyo rin mga kapenyo para makarating doon sa siklista at saka doon sa vlogger na kawawa naman din dahil tinakot talaga sila. Okay. And then lastly po, definitely po before Friday, I will be sending copies of yung video po na pinapakita po natin ngayon Raymond na Fortune. Na-save na po ng mga karamihan. Yes, marami na. Kahit ako, may save ako niyan. So kahit tinake down po ni Mr. BI Vlogs yung kanyang vlog, actually marami na pong kumalat na video. Ipapadalan ko po si Speaker Martin Romualdez tsaka si Senate President Mig Zubiri ng copies nitong mga video na to. And if they believe that there is basis for the conduct of an investigation in aid of legislation for purposes of crafting new laws or maybe the amendment of existing laws para at least magkaroon man lang ng deterrent para hindi na maulit itong pangyayari na to at mapigilan yung mga tao who are also similarly minded na very brazenly na mambabatok na lamang at maghaharas at magte-threaten ng kapwa. So yan mga kapenyo, no? Rinig naman ang dalawang tenga natin kung paano nga in-explain sa atin ni Raymond Fortune eto ngang mga possibility na pwedeng kaharapin ito ni Kalbo, ni Tandang Kalbo pala. At dito mga kapenyo, no, sana talaga lumutang etong vlogger at etong siklista na wag silang matakot at kaharapin nila etong kaso na to para talaga maturuan ng reaksyon etong si Kalbo, mga kapenyo. Dapat talaga hindi natularan to dahil baka mamaya yung ibang kabataan ma-realize nila ganito pala sa Pilipinas, ganito pala ang sistema ng Pilipinas, ang dali lang pala mambatok, ang dali lang pala manuto, na dapat hindi talaga tularan, dapat talaga dalain, dapat talaga makulong yung sino dapat makulong na gumawa talaga ng pagkakasala para hindi na rumami ito sa Pilipinas. Yan po talaga yung pinakamaganda at napakagaling mo, Sir Raymond Fortune. Sobrang saludo ako sa iyo, attorney. Talagang veteranong attorney to, mga kapenyo. Kahit noong araw pa, pinapanood ko to. At kung kayo tatanungin ko, mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa patong-patong na kaso nakakaharapin ni Kalbo? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapenyo, at lahat-lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat, mga kapenyo, at kita-kita na tayo sa sunod kong reaction video. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.